Hello guys! Welcome sa aking channel. Ang movie series na ito ay isang action at drama. Tara at simulan na natin. Ang lalaking ito ay mukhang isang ordinaryong tindero ng hose, ngunit kapag sumasapit ang gabi, siya ay nagiging isang lihim na nagbebenta ng baril na nagsusuplay ng mga armas sa mga mamamatay tao. Ang pangalan niya ay Jinman, at isang aksidente ilang taon na ang nakalipas ang dahilan kung bakit siya nawala sa loob ng 8 mahabang taon. Nang bigla siyang umuwi, ang buong pamilya ay nagulat. Akala nilang lahat ay patay na siya. Walang pagmamahal si Jian sa tiyuhin na ito na bigla na lang sumulpot dahil mag-isa nitong inubos ang lahat ng barbecue. Ngunit hindi nagtagal ang saya. Biglang pumanaw ang ina ni Jinman dahil sa hindi malamang dahilan. Nakakaramdam ng may mali, ipinilit niya na i-autopsy ito. Mahigpit na tumutol ang kanyang kuya, na sinabing ang kanilang ina ay nagdusa na sa loob ng 5 taon at nararapat lang na payapa itong makaalis. Habang tumitindi ang pagtatalo ng magkapatid, sinabi ng asawa ng kanyang kuya na iuwi na niya si Jian dahil lagi itong nagkakagulo sa mga lamay. Sa sandaling umalis sila, may isang lalaking dumating na nagsasabing matandang kaibigan daw niya si Jinman. Bago mag-umaga, magkatabing nakaupo sa sopa ang tiyuhin at pamangkin. Hindi maintindihan ng batang si Jian ang kamatayan. Ang alam lang niya ay hindi na niya makikita pang muli ang kanyang lola. Biglang may tumawag kay Jinman at tumigas ang kanyang mukha. Sinabi niya kay Jian na kailangan niyang pumunta sa punerarya at hanapin ang kanyang mga magulang. Habang wala siya, may darating daw na kaibigan niya at hihilingin kay Jian na buksan ang pinto, ngunit kailangan niyang subukan ng tao sa pamamagitan ng isang bagtong. At ang tanging makakasagot nito ng tama ang siya lang ang makakapasok. Matapos nilang pagkasunduan ang kanilang lihim na kodigo, tumingala si Jian at nagtanong, babalik ka agad. Tumango si Jinman at nangakong babalik siya kaagad. Hindi nagtagal, may narinig si Jian na may mariing sumusubok na buksan ang kandado ng pinto. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sinubukang kumpirmahin ang pagkakakilanlan nito gamit ang bagtong, ngunit ang tao sa labas ay tahimik lang at pinilit na buksan ang pinto. Natakot si Jian at umatras, at biglang may humila paalis sa bahay sa nang himasok. Isang marahas na labanan ang sumiklab sa pasilyo. Makalipas ang ilang sandali, may isang binatang pumasok sa loob. Isinulat niya sa kanyang telepono ang tamang sagot sa bagtong at ipinakilala ang sarili bilang kaibigan ni Jinman. May narinig silang yapak na papalapit, kaya sinabi niya kay Jian na magtago sa kanyang silid habang siya ay lalabas para harapin ang mga mamamatay tao. Dahil sa kuryusidad, sumilip si Jian sa biyak ng pinto, at nasaksihan niya ang binata na pinatay ng walang awa. Sinarin niya ng malakas ang pinto dahil sa sobrang takot, at ang ingay nito ang naging dahilan upang malaman ng mga mamamatay tao ang kanyang kinaroroonan. Sinimulan na ng mga mamamatay tao na hanapin ang kanyang silid hanggang sa may isa na nakapansin sa kurtinang kamakaway. Sa labas, si Jian ay nakakapit sa rehas na bakal gamit ang nanginginig niyang mga kamay. May isa na bamulong na siya nga talaga ang pamangkin ni Jinman, kasing tapang nito. Pagkatapos ay iniabot nito ang kanyang kamay, at sinabing umakyat na si Jian, ngunit nawala nito ng lakas at bumagsak ng malakas sa isang lumang sopa sa ibaba. Hindi na pinansin ang sakit, tumakbo siya papalapit sa mga tao, ngunit bigla siyang nabangga ng isang dumadaang van. Nagtakbuhan ang mga tao palapit, na pinilit ang 2 mamamatay tao na umurong muna. Dinala si Jian sa ospital. Habang walang malay, hindi niya gaanong narinig ang mga pulis na pinag-uusapan ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Gabi na, isang mabangis na lobo ang tahimik na pumasok sa kanyang silid, may daladalang putol na braso sa bibig. Nagising si Jian dahil sa pagkabigla, ramdam niya ang panganib na papalapit. Samantala, may isa ng mamamatay tao na pumasok sa silid at tahimik na ikinabat ang suppressor sa kanyang baril. Ngunit nang ibinaba niya ang kumot, walang laman ang kama, mga unan lang sa ilalim. Nakatakas na pala ang matalinong si Jian. Sa sobrang takot, nagmamadaling pumasok si Jian sa morgue at nagtago sa loob ng isa sa mga freezer. Dumating din ang mamamatay tao. Sinabi nito sa kasama niya na nakita na niya si Jian, pagkatapos ay pumasok sa morgue upang hanapin ito. Noon napagtanto ni Jian na ang bangkay na katabi niya ay ang kanyang ina. Biglang may putukan sa labas. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang ina, desperadong naghahanap ng kaligtasan. Ngunit ang lamig sa loob ng freezer ay sobra,
at hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Nang bumukas muli ang pinto, si Jinman ang nakatayo doon. Sa sandaling makita niya ang bangkay ng kanyang hipag, gumuho ang kanyang mundo sa sobrang pagkakasala at pagsisisi. Alam niyang simula pa lamang ito, kaya nilunok niya ang kanyang dalamhati at binuhat si Jian palayo. Makalipas ang isang buwan, lumipat si Jinman kasama si Jian sa isang malayong maliit na bayan. Habang hinihila ni Jian ang kanyang mabigat na bagahe, natisod siya at nahulog. Malamig na binalaan siya ni Jinman, "Hindi ako ang magulang mo at hindi ko kayang maging isa." Tahimik na pinagpag ni Jian ang dumi sa kanyang mga kamay at mag-isang inayos ang kanyang mga gamit. Nang maglaon sa araw na yun, pinanood ni Jinman ang kanyang pamangkin na natutulog at naalala niya ang doktor na nagsabing may mutismo si Jian. Dulot ng trauma ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Sa pag-iisip nito, labis siyang nagkasala dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang nito at mariin niyang sinampal ang sarili. Dahil hindi siya makapagsalita, naging madaling target si Jian sa paaralan. Buti na lang at may isang batang lalaki na nagngangalang Baang namagitan at tumigil sa pambubuli. Ngunit hindi tumigil ang mga bata. Ginawa pa nilang katatawanan ang kanyang ama. Sinasabing pinatay nito ang kanyang asawa dahil sa pagtataksil at pagkatapos ay nagpakamatay. Hindi na kinaya ni Jian. Kumuha siya ng upuan at lumaban. Pagkatapos ng klase, malakas ang ulan sa labas. Lahat ng ibang bata ay sinundo ng kanilang mga magulang, naiwan si Jian na mag-isang naglalakad pauwi sa ulan. Hindi nagtagal, nagmaneho si Jinman palapit, ngunit tumanggi si Jian na sumakay, na parang sinisisi ito. Hindi niya ito kinumbinsi, basta na lang niya binilisan at pinaandar ang sasakyan palayo. Kinaumagahan, tumanggi si Jian na kainin ang almusal na inihanda ni Jinman at mag-isang nagtungo sa paaralan. Naging malamig at malayo ang kanilang relasyon. Walang ipinakitang interes si Jinman sa kanyang buhay, at napilitang maging ganap na independyente si Jian. Ang tanging komunikasyon nila ay sa pamamagitan ng mga sulat sa refrigerator. Isusulat niya ang kanyang kailangan at didikitan niya ng pera ang tabi ng sulat. Hindi nagtagal, nagtanong ang kanyang guro tungkol sa pag-unlad ng paggamot kay Jian at ipinaliwanag na hindi pa rin ito makihalubilo sa ibang mga bata, madalas itong napag-iiwanan. Naiintindihan ni Jinman ang ibig sabihin ng guro, ngunit sa tingin niya ito ay isang bagay na dapat lampasan ni Jian ng mag-isa. Samantala, nibuli na naman si Jian ng parehong mga bata. Dinuraan nila siya at ikinulong sa silid-imbakan ng paaralan. Nang gumabi, nakita na naman ni Jian ang mabangis na lobo na may dalang putol na kamay sa bibig. Bumalik ang takot sa kanyang isipan. At sa unang pagkakataon, napasigaw siya ng pangalan ng kanyang tiyuhin para humingi ng tulong. Kasabay noon, sinira ni Jinman ang kandado at biglang binuksan ang pinto. Umiiyak na nagtanong si Jian, "Bakit ka ganun na lang nahuli? Sabi mo babalik ka agad." Malinaw na isinambat niya ang sirang pangako nito ilang taon na ang nakalipas. Hinayla siya ni Jinman sa kanyang mga braso, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Mula sa araw na yon, mahimalang nawala ang mutismo ni Jian, at ang ugnayan ng tiyuhin at pamangkin ay lalong tumibay. Lumipas ang panahon. Ang dating maliit na si Jian ay isa ng dalagita, tinanggap sa unibersidad. Ngunit isang araw, bigla siyang dinala sa istasyon ng pulisya. May lalaking nagsabing sinaktan siya ni Jian. Ipinakita ng surveillance footage ang lalaking sumusunod sa isang babae papunta sa banyo ng mga babae. Pagkatapos ay hinabol siya ni Jian palabas at ginulpi sa lugar. Iginigiit ni Jian na wala siyang ginawang masama, ngunit pinaalalahanan siya ng pulis na hindi dapat gano'n na lang siya manakit ng tao. Sinabihan siyang kontaken ng kanyang tagapag-alaga at subukang ayusin ang bagay sa lalaki. Wala nang magawa si Jian kaya tinawagan niya ang kanyang tiyuhin, ngunit isang pulis ang sumagot sa telepono. Sa mabigat na boses, sinabi nito sa kanya na patay na ang kanyang tiyuhin. Sa loob ng taxi, nakaupo si Jian na tila natulala, inaalala ang huling pagkakataon na nakita niya ito. Ito ay pagkatapos niyang umalis ng bahay para magkolehiyo at umarkila ng kanyang unang apartment. Nagkabit si Jinman ng mga security bars sa kanyang bintana at binilhan pa siya ng bulletproof na closet. Tiningnan ni Jian ang nakakatuwang setup na ito at nagreklamo, "Sa tingin mo bagay ito sa kwarto ng isang 20 taong gulang na dalaga?" Ngunit ipinilit ni Jinman na retro style ito at seryosong pinaalalahanan siya na kung umulan ng bala.
Mapoprotektahan siya ng closet. Naiinis na si Jian kaya nagbalik na lang siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Napansin ni Jinman ang kanyang student ID at parang may naalala, nagmamadali niyang kinunan ng litrato ito. Sinabihan niya itong tandaan ang numerong ito dahil ito raw ang sasama sa kanya mula pagsilang hanggang kamatayan. Hindi naintindihan ni Jian ang ibig niyang sabihin, narinig lang niya itong paulit-ulit na binibigkas ang kanyang ID number. Bumalik sa kasalukuyan, hindi pa rin matanggap ni Jian na wala na ang kanyang tiyuhin. Biglang nagtanong ang driver kung pamangkin ba siya ni Jinman at ipinakilala ang sarili bilang kaibigan nito. Nang marinig na pumanaw na si Jinman, natigilan ito sa sobrang gulat. Pagbaba niya, inabot nito ang kanyang business card at sinabing tumawag lang siya kung kailangan niya ng tulong. Sa morgue, nang kilalanin ni Jian ang bangkay, napansin niya ang isang nakamamatay na sugat sa leeg nito. Ipinaliwanag ng pulis na walang nahuling CCTV sa paligid ng bahay ni Jinman sa loob ng 1 linggo. At sa paghusga sa anggulo ng sugat, maaaring sarili niyang kamay ang may gawa. Hindi maiwasang isipin ni Jian na ang kanyang tiyuhin ay hindi pa rin mahulaan gaya ng dati. Pati ang kanyang kamatayan ay bagay sa kanya. Noon niya napansin ang isang tattoo na Myrtle sa kanyang braso. Mamaya, sinabi ng staff ng punerarya kay Jian na kailangan niyang maghanda ng larawan ng namatay. Bumalik siya sa kanilang bahay, ngunit nag-alinlangan sa pintuan, hindi alam kung paano haharapin ang walang laman na bahay. Biglang may isang binatang pumasok at nagpakilalang si Ba. Nakilala siya agad ni Jian. Siya ang batang lalaking nagsanggalang sa kanya noong siya ay binubuli noong bata pa siya. Ipinaliwanag ni Ba na kamakailan lang ay nagtatrabaho siya para sa kanyang tiyuhin, tumutulong sa pag-aayos ng website nito para sa pagbibenta ng hose pang-agrikultura. Kaya, siya ang huling taong nakausap ni Jinman, at siya rin ang unang tinawagan ng pulis. Nang marinig niyang kailangan niya ng larawan ng kanyang tiyuhin, nag-alok agad si Ba ng tulong ng walang pag-aalinlangan at nagboluntaryo pang linisin ang banyo kung saan natagpuan ang bangkay. Ang kanyang kahinahunan at pag-aalaga ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Jian. Sa araw ng libing, ang driver ng taxi ay tumulong sa kanya sa iba't ibang mga gawain. Ngunit ang ikinagulat ni Jian ay kung gaano karaming kaibigan ang tila mayroon ng kanyang tiyuhin. Nagkukwentuhan silang lahat, nagbabahagi ng mga istorya tungkol kay Jinman. May nagsabing siya raw ang pinuno ng isang kilalang sindikato. May nagsabing isa raw siyang especially iya laban sa North Korea para sa NIS. At may mga nagpumilit na isa raw siyang bayani na nagligtas ng lahat. Halos 10 taon siyang tumira kasama ang kanyang tiyuhin, ngunit ngayon lang niya natanto na halos wala siyang alam tungkol dito. Sa labas ng punerarya, may isang misteryosong lalaking lumitaw na bumubulong. Magkita tayo mamaya sa impyerno. Samantala, si Ba habang naglilinis ng banyo, ay may natuklasang lumang button phone. Pagkatapos ng libing, naiwan si Jian na mag-isa kasama ang isang urn. Dumating si Ba at sinamahan siya habang inililibing nila ang kanyang tiyuhin. Sa daan, pinag-usapan ng mga kaibigan ni Jinman kung gaano siya kawalang puso dahil hindi man lang umiyak sa buong libing. Tahimik siyang inalo ni Ba, sinabing huwag pansinin ang mga sinasabi nila. Sa bahay, nagkunwari si Jian na walang nangyari. At sinubukang ipagpatuloy ang pamumuhay gaya ng dati. Ngunit nang makita niya ang larawan ng pamilya, sa wakas ay naiyak na siya. Nagtaka siya kung ano ang dahilan kung bakit naging napakahirap ang buhay ng kanyang tiyuhin at kung paano niya haharapin ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay ng mag-isa. Kasabay noon, pumasok si Ba at natigilan nang makita siyang umiiyak. Sa gitna ng luha, sinabi ni Jian na hindi siya okay at hiniling na samahan muna siya nito. Nang kumalma siya, iniabot sa kanya ni Ba ang lumang teleponong nakita niya. Naguluhan si Jian dahil pareho na silang may bagong modelo noon pa. Nang buksan niya ito, natuklasan niyang may gustong bumili ng bagay na nagkakahalagang 70 milyon mula sa kanyang tiyuhin. Ngunit ang lalong ikinagulat niya ay ang isa pang mensahe na nagpapakita na ang bank account ni Jinman ay may laman na $18.7 billion. Hindi makapaniwala si Jian na kumikita ng ganoon kalaki ang kanyang tiyuhin sa pagbebenta lang ng hose. Dahil sa kuryosidad, hiniling niya kay Ba na ipakita ang website na inayos nito para sa kanyang tiyuhin. Pinag-aralan ni Ba ang source code at mabilis na nakakita ng nakatagong pasukan. Ang simbolo ng Myrtle sa pahina ay tugma sa tattoo sa braso ni Jinman.
Pagkatapos automatikong mag-login ng system, isang webpage na puno ng iba't ibang uri ng baril ang lumabas sa screen. Hindi makapaniwala si Gian. Ang kanyang tapat at ordinaryong tiyuhin ay nagbebenta pala ng mga armas. May lumabas na bagong mensahe. Nagbayad na ako, kailan mo ipapadala? Dahil patay na ang kanyang tiyuhin, napagpasyahan niyang isara ang shopping mall at ibalik ang lahat ng pera. Ngunit biglang nagtanong ang bumibili kung patay na nga ba si Jinman at dagdag pa nito, kung totoo yan, mamamatay ka rin ngayon. Agad na isinara ni Ba ang laptop at sinabing huwag pansinin ang baliw na ito. Habang nagdedebate sila kung tatawag ng pulis, may bumusina sa pinto. Maingat na lumabas si Gian at nakita ang isang babaeng maikli ang buhok na tinatawag ang pangalan ng kanyang tiyuhin. Ipinaliwanag ni Gian na wala ang kanyang tiyuhin at hiniling na bumalik na lang sa ibang araw. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Min, ang Chinese tutor ni Jinman, ngunit sa kanyang bag ay may nakatagong baril. Biglang nakatanggap ng text message si Gian. Huwag mong papapatay sa iba. Papatayin kita ng personal. Samantala, ipinipilit ni Min na pumasok sa loob para maghintay kay Jinman. Binabanggit na laging ipinagmamalaki ni Jinman kung gaano kaganda at katalino ang kanyang pamangkin. Tinanong siya ni Gian, kilala mo ba talaga ang tiyuhin ko? Hindi niya sasabihin yan. Napagtantong nahalata na siya, umalis si Min ng bahay at nagmaneho palayo. Nagmamadaling lumabas si Ba, sinabing may nakita pa siyang iba. Ang website na ito ay para lang sa mga autorisadong miyembro, at nakakakuha sila ng mga code batay sa kanilang grado. May 4 na code. Ang mga taong pumapatay ng tao ay Code Red. Pinapayagan lang silang bumili ng mga armas tulad ng baril o bomba. Ang mga especially iya ay Code Purple. Pwede lang silang bumili ng mga listening device o camera. Ang Code Yellow ay para sa cleanup crew na pwedeng bumili ng mga kagamitan sa pagtatapon at paglilinis ng katawan. Ang Green Code ang pinakamataas na antas. Walang sino man ang pinapayagang umatake sa kanila at ang mga miyembro ay dapat ipagsapalaran ang kanilang buhay upang protektahan sila. At 2 tao lang ang may hawak ng Green Codes, sina Jinman at Gian. Sa tingin ni Gian, ang buong bagay na ito ay walang katotohanan at pinaghihinalaan pa niyang isa ito sa mga kalokohan ng kanyang tiyuhin. Biglang may malakas na pagsabog sa labas. Nagtakbuhan ang 2 sa sala at nakita nilang nawasak ang pader. 2 armadong drone ang lumitaw, nagpapaputok ng bala sa loob ng bahay. Ang bulletproof na salamin ang nagpatagal sa kanilang buhay sa ngayon, ngunit nawalan sila ng signal at lahat ng labasan ay nakaharang. Nagpaputok ng maraming adhesive bomb ang mga drone. Sa wakas ay nabasag ang salamin. Nagtago si Gian at Ba habang umuulan ng bala. Lumipad ang isang drone sa loob at patuloy na nagpaputok sa bulletproof na closet kung saan nagtatago si Ba. Naglunsad ito ng isa pang sticky bomb, sinabog ang pinto. Ngunit sa huling segundo, hinampas ni Gian ng tirador ang pakpak ng drone, na ikinatumba nito. Kumuha siya ng upuan at dinurog ito. Lumalabas na ang mga umatake sa kanya ay mga miyembro ng shopping mall. Ang utak sa lahat ng ito ay si Lee, ang mamamatay tao na nagtangkang patayin ng batang si Gian maraming taon na ang nakalipas. Nangako siya sa lahat ng malaking gantimpala kung papatayin nila ito. Bulag sa kasakiman, binaliwala ng mga miyembro ang patakarang nagbabawal sa pag-atake sa Code Green at nagpasyang patayin na lang si Gian mismo. Noong 17 anyos si Gian, biglang umupa ang kanyang tiyuhin ng isang construction crew para i-renovate ang bahay, na pinilit silang lumipas ng 2 linggo. Akala niya ay mananatili sila sa isang komportableng hotel, ngunit hinayla siya ni Jinman sa loob ng bundok sa halip. Sa kalagitnaan ng trail, na-spray ni Jinman ang kanyang bukong-bukong at nagkaroon pa ng lagnat. Nagtaka si Gian kung bakit niya ipipilit na pumunta sa isang lugar na tulad nito para magdusa. Hindi sumagot si Jinman. Sinabi lang niya, kapag nasa mahirap kang sitwasyon, sa halip na makipagtalo kung sino ang tama o mali, mahalagang humanap ng paraan. Pagkatapos ay nagbukas siya ng mapa at nakakita ng isang silungan na may emergency phone. Kailangang pumunta roon si Gian mag-isa upang humingi ng tulong. Iniabot niya kay Gian ang isang tirador at seryosong pinaalalahanan ito, kung sa tingin mo'y nasa panganib ka, sigawin mo ang pangalan ko sa langit ng 3 beses. Baka sakaling magpakita ko. Napairap si Gian, ngunit kinuha pa rin ang tirador at umalis. Sa sandaling umalis si Gian,
Kinuha ni Jinman ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kaibigan. Papababa na siya. Hindi pala siya talaga may sakit at hindi rin naman injured ang kanyang binti. Pinlano niya ang lahat para lang sanayin si Jian at palakasin ito. Samantala, gumala si Jian sa kagubatan hanggang sa marating niya ang silungan. Sa sandaling itulak niya ang pinto, may nakita siyang ilang lobo na naghahapunan ng hilaw na karne. Nagbalik sa kanya ang mga bangungot noong bata pa siya. Natisod siya paatras dahil sa takot at natambas sa isang sanga. Nang makita niyang papalapit ang mga lobo, hinawakan niya ang kanyang tirador at nagpaputok, ngunit hindi tumama. Dahil wala ng takas, pumulot siya ng bato at ibinato sa pinakamalapit na lobo. Bigla niyang naalala ang mga salita ng kanyang tiyuhin. Ang mahihina lang ang tahol ng tahol, ang malalakas hindi. Hinatak ni Jian ang tirador at nagawang paatrasin ang isang lobo. Noon nagpakita si Jinman at nagpaputok ng baril sa hangin, na tinakat ang mga lobo palayo. Sa pag-uwi, nagtanong si Jian kung ano ang nangyayari. Sandali lang ang nakalipas, pinapawisan ito dahil sa lagnat. Medyo natarante si Jinman sa tanong at sumagot, mabilis yata akong gumaling dahil sa kalikasan. Sa tingin ko bagay sa akin ang kalikasan. Para matulungan si Jian na matutong protektahan ang sarili, nakakuha si Jinman ng tunay na baril at sinimulan siyang turuan kung paano ito gamitin. Pagkatapos ng ilang araw na pagsasanay, sa wakas ay natutunan ni Jian ang mga batayan ng pagbaril. Bumalik sa kasalukuyan, nilunok ni Jian ang kanyang takot at hinikayat si Ba na maging matatag. Gumamit sila ng pinto ng cabinet bilang pansamantalang panangga at dahan-daang lumipat sa labas. May isa pang drone na lumipad. Nagpaputok si Jian ng kanyang tirador, ngunit hindi tumama sa pagkakataong ito. Pinaputukan sila ng drone ng bala, pagkatapos ay naghulog ng ilang bomba na tumaboy sa kanila. Pumikit ng mariin si Jian, kumbinsido na mamamatay na siya, ngunit sa sumunod na segundo, bumagsak sa lupa ang drone. Kanina lang, napansin ni Min ang isang pulutong ng mga drone na papunta sa bahay. Agad siyang kumuha ng high-tech na gamit mula sa kanyang trunk at naglunsad ng signal jammer sa himpapawid. Nawala ng kontrol at bumagsak ang lahat ng drone sa lugar. Nagpupumilit si Ba na tumakas, ngunit bigla siyang sinunggaban ni Min. Iniska nito ang kanyang pulsuhan, kinumpirmang walang chip, at tinurukan ng pampatulog sa leeg. Sa akal ang pupugain sila ni Min, nagpaputok si Jian ng kanyang tirador, ngunit hindi siya makakalaban kay Min. Iniska ni Min ang braso ni Jian at kinumpirmang siya ang may hawak ng green code. Mahinahon niyang itinuro na si Jian ay kabaligtaran ng kanyang tiyuhin at binalaan itong huwag kumilos ng padalos-dalos. Habang nagbabantaan ang dalawa, may isang balang pumasok sa bahay. Sinipa ni Min si Jian sa ligtas na lugar at dumikit sa pader. Hindi kalayuan sa bahay, isang grupo ng mga mamamatay tao ang nagtitipon, naghahanda sa pag-atake. Ang pumutok ng baril ay si Lee, isang sniper na nagtatago sa loob ng isang kotse na dalubhasa sa precision kills. Sa loob, sinabi ni Min kay Jian na narito siya para protektahan ang green code. Ibinunyag din niya na may code na itinanim sa bisig ni Jian, at sila lang ng tiyuhin niya ang tanging dalawang green codes. Para matakpan ang pagtakas ni Jian, naghagis si Min ng smoke bomb. Nang makita ito, inutusan ni Lee ang kanyang team na mag-deploy ng mga drone para alisin ang usok. Binaril ni Min ang mga drone, ngunit nalantad ang kanyang posisyon. Nagpaputok muli si Lee at tinamaan ang kanyang braso, natanggal ang kanyang baril. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang team na ang tumutulong kay Jian ay si Min, ngunit humingi ng mas mataas na bayad ang mga mamamatay tao dahil si Min ay Class S, may hawak na codes red at purple. Samantala, dahan-daang nagkamalay si Ba, at sinubukan ni Jian na kunin ang baril ngunit natama nito ng bala at lumayo. Pinilit niyang kumalma, itinali niya ang mga piraso ng basag na salamin sa isang wallis at ginamit itong pain para paputukin ang mga mamamatay tao. Pagkatapos ng ilang pagsubok, natukoy niya ang direksyon ng mga bala at natuklasan na ang tanging blind spot sa sala ay nasa ibabaw ng refrigerator. May naramdaman si Lee na kakaiba kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itulak ang sasakyan palapit. Umakyat si Jian sa refrigerator at tumalon, umiwas sa isa pang bala. Binaliktad niya ang sopa para makuha ang baril, ngunit sa halip ay nakakita siya ng isang malakas na sniper rifle na nakatago sa ilalim. Sa gabay ni Min, mabilis na binuo ni Jian ang rifle at nagpaputok sa posisyon ng sniper.
Nabasag ng bala ang bintana ng kotse, na ikinagulat ni Lee, ngunit ang kanyang kawalang takot ay lalo lamang nagpalakas ng kanyang kasiyahan sa pagtugis. Sa ibang dako, ang mga mamamatay tao ay nag-ugoy pababa mula sa tulay at mabilis na pinalibutan ang buong bahay. Kritikal na ang sitwasyon. Walang magawa si Jian kundi makipagtulungan muna kay Min. Sinubukan ni Ba na lumapit sa kanila, ngunit muntik ng tambangan ng isang mamamatay tao. Hinimok sila ni Min na pumunta agad sa warehouse at ipinahayag na sa ilalim ng sahig ng pinagtatrabahuhan ni Jinman ay may entrance papunta sa shopping mall. Nangako siyang poprotektahan si Jian hanggang sa huling sandali. Pagkatapos ay nakipagbarilan siya ng matindi sa mga mamamatay tao, na binigyan ng sapat na oras sina Jian at Ba upang makatakas sa likod ng pinto. Agad na iniulat ni Lee ang sitwasyon sa kanyang mga tauhan at naghanda upang muling magpaputok kay Jian. Sa sandaling hilahin niya ang gatilyo sa pangalawang pagkakataon, direkta siyang nahulog sa scope ni Min, ngunit ang kanyang bala ay sumabit sa driver sa halip. Samantala, nakarating sina Jian at Ba sa warehouse, ngunit mabilis silang naabutan ng mga mamamatay tao. Dumating si Min sa tamang oras, hinarang ang entrance at sinenyasan si Jian na pumunta agad sa basement. Narating ni Jian ang keypad safe at sinubukan ang kaarawan ng kanyang tiyuhin at ang kanyang sarili. Parehong mali, bigla niyang naalala kung paano noong huli nilang pagkikita, paulit-ulit na pinaalala sa kanya ng kanyang tiyuhin na tandaan ang kanyang student ID number. Tama nga iyon ang password. Dahan-daang bumaba ang sahig sa ilalim nila, ipinapakita na ang basement ay isang fully equipped armory. Sa sandaling yun, may isang lalaking nakamaskara na lumitaw na may dalang baril. Magalang niyang binati si Jian at ipinakilala ang sarili bilang si brother. Pagkatapos ay inihagis niya sa kanya ang isang pares ng posas at sinabing igapos si Ba. Habang hindi siya nakatingin, inagaw ni Jian ang kanyang baril at kalaunan ay sinakal siya nito hanggang mawala ng malay. Nang hinugot niya ang maskara, natigilan si Jian. Kamukhang kamukha niya si Jun, ang batang lalaki na dati niyang type noong high school. Noon, may gusto sila sa isa't isa at madalas na magpalabas para magkita ng lihim. Isang gabi, inihatid siya ni Jun pauwi at sinubukang lumapit para humalik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit biglang sumulpot si Jinman, tinitigan ito ng masama at hiniling na tingnan ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Natakot si Jun at tumakbo palayo at hindi na naglakas loob na kausapin pa si Jian. Kapag tumatagal, lalong nagagalit si Jian. Nagreklamo siya sa kanyang tiyuhin na sobrang kontrolado nito na hindi na siya makapagkaibigan o makapag-date ng normal. Nag-isip sandali si Jinman. Pagkatapos ay nagmungkahi ng taya. Kung matatamaan niya ang mukha niya kahit isang beses, papayagan na niya itong umalis ng bahay. Mula sa araw na yon, sinasalakay siya ni Jian sa bawat pagkakataon, ngunit nabigo sa bawat pagkakataon. Pati ang kaibigan ni Jinman na si Pine ay madaling umiwas sa kanyang mga suntok at tinutuya siya, masyado kang mabagal, parang kuhol. Nawala ng pasensya si Jian at sinubukang saktan nito. Ngunit sa hudyat ni Jinman, sinakal siya ni Pasenador hanggang sa mawala ng malay. Nang magising siya, nagsinungaling si Pasenador na nahimatay lang daw siya sa pagod. Hindi siya naniwala kahit isang segundo at galit na inakusahan ang kanyang tiyuhin na pinahilo ang sarili niyang pamangkin. Hindi nagtagal, nakita ni Jian si Pasen at hiniling na turuan siya kung paano lumaban. Sinabi ni Pasenador na dalubhasa siya sa Muay Thai, ngunit ang training ay napakahirap at pinayuhan niya itong sumuko. Tumanggi si Jian at nangakong magbabayad para sa mga aralin at ang dalawa ay naging opisyal na mag-aaral at guro. Mula sa araw na yon, nag-training si Jian araw at gabi. Sa ilalim ng mahigpit na gabay ni Payson, ang kanyang mga kasanayan ay bumuti sa hindi kapani-paniwalang bilis. Isang gabi, nasaksihan niya ang isang batang babae na ginugulo ng isang grupo ng mga thug. Nakatakas ang babae, naiwan si Jian na napapalibutan. Hindi umatras si Jian. Nag-stance siya at pinatumba ang dalawa sa kanila sa loob ng ilang segundo. Ang huling lalaki ay kumuha ng kutsilyo, ngunit dumating si Jinman sa tamang oras at dinasarma ito. Di nagtagal, bumalik ang babae kasama ang pulis. Sa kanilang pag-uwi, binalaan ni Jinman si Jian na sa kanyang kasalukuyang kakayahan, hindi niya matatalo ang isang lalaking may patalim at sinabing tumakbo na lang sa susunod. Ngunit hindi ito pinansin ni Jian at nagplanong ipagpatuloy ang training kasama si Payson.
Hindi inaasahan na wala si Payson at iniwan si Gian ng isang sulat. Hindi ka nakuhol. Bumalik sa kasalukuyan, natuklasan ni Gian na may mga kamera na nakakabit sa lahat ng dako ng kanyang tirahan, maging sa kanyang kwarto at banyo. Galit na galit, itinutok niya ang baril kay brother at sumigaw, "Gaano ka nakatagal nanunood sa akin? Plano ba lahat ito ng tiyuhin ko?" Apurahang sinabi sa kanya ni brother, "Madami pang darating. Kailangan nating lumabas at bigyan ng bala at gamot si Min." Samantala, ang mga mamamatay tao ay pumasok sa warehouse. Agad na pinatay ni Min ang mga ilaw at ginamit ang dilim bilang panakip. Sunod-sunod niyang pinatay ang mga ito. Sa takot na maambush, nagpaputok ng walang habas ang mga mamamatay tao sa kisame para magkaroon ng liwanag. Kahit na, hindi nila mapigilan ang maliksi na si Min at hindi nagtagal ay naubos sila. Sa ibang dako, hindi alam ni Gian kung kaibigan o kalaban ang lalaki sa harap niya, kaya ginapos muna niya ito. Sinamantala ni Ba ang pagkakataon para maghanap ng mga clue na may kaugnayan sa website. Ngunit habang abala ang dalawa, nakawala si brother at binalaan si Gian na huwag magtiwala kay Ba. Hinabol siya ni Gian, ngunit nadulas at nahulog sa isang bitag. Pinatay ni brother ang mga ilaw, nagsuot ng night vision goggles, at madaling nahuli rin si Ba. Pagkatapos ay ikinonekta niya ang basement computer sa kwarto ni Gian. Sinabi niya kay Gian na kumuha ng gabay tungkol sa website mula sa drawer at sinimulang basahin ang mga patakaran nito. Dahil patay na ang may-ari ng website na si Jinman, ang website ay pag-aari na ngayon ni Gian. Si brother bilang isang empleyado ay dapat sumunod sa may-ari ng walang pasubali, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang kanyang buhay. Nang tanungin niya kung gusto ni Gian na manahin ang website, pumayag ito ng walang pag-aalinlangan at inutusan siyang pakawalan siya. Nang makalaya, sinabi rin niya dito na pakawalan si Ba, ngunit tumanggi si brother, sinabing ang amo ay namatay dahil kay Ba. Paulit-ulit na sinabi ni Ba na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng tiyuhin ni Gian at pinagtatalunan na si brother ang kainahinala. Ipinanlaban ni brother na ang computer ay may matibay na ebidensya na nagpapatunay na si Ba ang pumatay. Nakaramdam ng pagkalito si Gian, hindi alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ay binanggit ni Ba ang oras na ikinulong si Gian sa silid-imbakan ng paaralan. Siya ang nagsabi sa kanyang tiyuhin na iligtas siya. Nang marinig ito, nagpa siya si Gian na magtiwala sa kanya. Inutusan niya si brother na dalhin agad ang mga armas at gamot kay Min. Bago umalis, iniabot ni brother kay Gian ang isang espesyal na salamin at binalaan siyang huwag lalabas ng shopping mall sa anumang pagkakataon. Pagkaalis ni brother, biglang niyakap si Gian ni Ba at inamin na siya ang nagkulong sa kanya sa silid-imbakan noong araw na yon. Pagkatapos ay tinurukan niya ito ng pampatulog at agad itong nawalan ng malay. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas bago siya magkamalay. Sa pamamagitan ng espesyal na salamin, nakita niya ang isang recorder na nakatago sa loob ng bulsa ng dibdib ni Ba. Sa labas, naiinip si Lee dahil hindi pa rin mapatay ng mga mamamatay tao si Gian. Kaya, kumuha siya ng high-tech na armas. Samantala, si Gian ay nakagapos habang kinontak ni Ba ang kanyang mga kasama, sinabing i-activate niya ang Mirthail source at ibibigay ito sa kanila ngayon, ngunit hinihiling nila na patayin muna niya si Gian. Itinutok ni Ba ang baril kay Gian, ngunit hindi ito nagpakita ng takot. Gusto lang niyang malaman kung bakit siya ikinulong noon. Sinabi ni Ba na gusto lang niyang malaman kung talagang pipi ang tahimik na si Gian, kaya hinikayat niya ang kanyang mga kaklase na gawin yun. Nalula si Gian sa galit at nais niyang patayin ang mapagkunwari na nasa harapan niya. Nagpatuloy si Ba sa pagsasabi na mga taon na ang nakalipas, nahack niya ang website ng tiyuhin ni Gian, ngunit pagkatapos lamang ng 5 minuto. Sa pilitan siyang na-log out, hindi nagtagal, may isang nagngangalanghan ang nakaalam tungkol dito at pumasok sa apartment ni Ba. Binyantaan siya at ang kanyang mga kaklase na hanapin ang IP address ng website. Nauna nang natapos ni Ba ang trace, habang ang kanyang kaklase, ilang segundo lang ang huli, ay agad na binaril at namatay. Walang ipinakitang takot si Ba. Sa halip, mahinahon niyang tanong kung aalisin ba nila ang katawan. Mula sa sandaling yun, napagtanto niya na siya ay isinilang na isang malamig na halimaw. Nang maglaon, nalaman ni Han na kaklase niya si Gian at inutusan siyang lumapit sa kanyang tiyuhin. Sa panahong yun, naghahanap si Jinman ng isang warehouse manager.
Nag-apply si Ba para sa trabaho at si Jinman, nang walang nakikitang kainahinala, ay siya ang kumuha. Kapag wala si Jinman, naglalagay si Ba ng recording pen sa tabi nito. Isang araw, napansin niyang nabaligtad ang panulat. Hindi niya ito masyadong pinansin at ipinagpatuloy na lang ang paggamit nito para i-record ang kapaligiran. Pagkatapos noon, nagsimula siyang maghanap ng mga pagkakataon upang makuha ang login credentials ng website. Noon nagka-virus ang computer ni Jinman. Naaalala na si Ba ay magaling sa computer, humingi siya ng tulong dito, at iyon ang paraan upang makapasok si Ba sa kanyang system. Ang hindi niya alam ay binabantayan ni Brother ang bawat galaw niya. Gabi na, nakuha ni Ba ang username at password ng website. Tuwang-tuwa, bigla niyang naramdaman na may panganib na papalapit. Kaya, mabilis siyang nag-install ng special plugin sa computer. Binalaan niya ang mamamatay tao na kung siya ay mamatay, ang website ay magre-reset at hindi na nila ito maa-access. Ngunit walang pakialam si Han. Ipinilit niyang patayin siya. Sa kanto, nag-alok si Ba ng isang deal. Sinabi niyang kaya niyang patayin ang tiyuhin ni Jian at kunin ang kontrol ng website para sa kanila. Hindi inaasahan, nangyari ang lahat ng eksakto sa kanyang plano. Gumawa siya ng isang recording na kinidnap si Jian, na niloko si Jinman na maniwala na nasa kamay na siya ni Han. Para iligtas ang nag-iisa na lang niyang pamilya, pumayag si Jinman na gawin ang sinabi niya. Tinawagan niya si Pa Senador, sinabing hindi na niya kailangang bayaran ang pera, at pagkatapos ay pumasok sa banyo. Kahit si Ba ay hindi inaasahan na ang isang matalas at matapang na tulad ni Jinman ay mahuhulog sa isang palpak na daya. Nang malaman ni Jian na ang kanyang tiyuhin ay namatay sa pagtatangkang iligtas siya. Siya ay naiyak, ngunit pinilit niyang kumalma at suriin ang sitwasyon. Ngayon siya na lang ang natitirang Code Green at naniniwala siyang marami pang tao tulad ni Min ang susubok na protektahan siya. Hindi katulad ni Ba, siya ay dispensable at walang magmamalasakit kung siya ay mamatay. Kahit na, tumanggi pa rin si Ba na makipagtulungan sa kanya. Sa sandaling itaas niya ang kanyang baril, sinipa siya ni Jian ng malakas at kinulong gamit ang kanyang mga binti. Habang nag-aaway ang dalawa, lumalaban siya upang makawala sa mga tali at maabot ang isang armas. Galit na galit, nagpaputok si Bei ng ilang beses sa kanya. Nagtago si Jian sa mga anino, mabilis na kinakalkula ang kanyang susunod na hakbang. Naalala niya ang mga salita ng kanyang tiyuhin. Kailangan mong gamitin ang lahat ng bagay sa paligid mo sa oras ng krisis. Sa pagtingin sa paligid, kumuha siya ng isang timba ng pampadulas at ibinuhos ito sa sahig. Nang humakbang si Ba, nadulas ito at nahulog mismo sa kanyang bitag, na uwi sa pagkakabitin sa hangin. Sinamantala ni Jian ang pagkakataon at pinatulog ang kasuklam-suklam na lalaki. Para harapin ang krisis, binuksan niya ang guidebook ng website at nakakita ng mensaheng iniwan sa kanya ni Jinman. Binigyan siya nito ng dalawang opsyon. Isa, tumakas sa back route kung saan naghanda siya ng bagong pagkakakilanlan at sapat na pera para mabuhay siya ng ligtas mula ngayon. Dalawa, manatili at lumaban kasama ang mga nagsasapanganib ng lahat para protektahan siya. Habang nag-aalangan si Jian, si Min sa itaas ay napatay na ang ilang mga mamamatay tao. Naalala ni Brother na minsang itinayo ni Jinman ang bahay na ito. Kaya, sinira niya ang pader at nakakita ng mabibigat na armas na nakatago sa loob. Samantala, may tumawag kay Lee. Sinabi ng kanyang kasosyo na kailangan nila ng facial recognition ni Jian para mapangasiwaan ang shopping mall. Ibig sabihin hindi pa nila siya pwedeng patayin, kaya nagpasya si Lee na ilabas ang kanyang ace weapon, isang robot na aso. Masyado itong mabilis at kayang umiwas pa sa mga bala ng madali. Nang makita ito, agad na inactivate ni Brother ang defense system, ibinaba ang mga bulletproof na pader para protektahan ang bahay. Hindi inaasahan, hinaranggan ng aso ang isa sa mga pader sa tamang oras, na nagpapahintulot sa mga mamamatay tao na makapasok. Pagkatapos, nag-drill ito ng butas sa dingding ng sala at nag-spray ng gas sa loob. Mabilis na itinaas at ibinaba muli ni Brother ang pader, hindi pinaganya ang aso. May isang flash grenade na lumipad palabas, at pagkatapos noon, sumugod si Min, nagpaputok ng bala sa kalaban. Samilong siya sa likod ng sopa, umiiwas sa mga paparating na bala at tinapos ang mga ito ng paisa-isa kapag humihinto sila para mag-reload. Kasabay noon, pumasok si Jian upang tulungan si Brother, nagbigay ng cover fire.
Tinulungan niya ang mga sugatang lalaki na makatayo, pagkatapos ay naghagis ng 2 granada pasulong. Nawala si Lee sa kung ano ang nangyayari. At nawala na rin ang signal ng robot dog. Sa loob ng bahay, ang tatlo ay tumakas sa isang tunnel papunta sa banyo at mabilis na binalutan ang mga sugat ni Min. Biglang sinipa ng isang malaking lalaki ang pinto, 2 beses na binaril si Min, at kinaladkad si Jian palabas. Sumugod si brother para pigilan siya, ngunit sinipa lang siya palayo. Sinubukan ni Jian na lumaban, ngunit siya ay binugbog ng husto. Kapag mukhang wala ng pag-asa, lumitaw si Pak Ine at pinatay ang lalaki sa lugar. Dama po si Jian sa kanyang mga bisig, ngunit si Pak Ine ay wala ng oras upang aliwin siya. Tahimik niya itong binalaan. Paparating si Bale, ang lalaking pumatay sa iyong mga magulang. 14 na taon na ang nakalilipas, si Jinman ang kapitan ng isang propesyonal na mercenary team. Sa isang misyon, sila ay inambush, ngunit ang squad ay nagtrabaho ng walang kamali-mali at mabilis na naubos ang kalaban. Pagkatapos ng labanan, hindi pa rin bumabalik si Bale. Siya ay lubos na sanay, ngunit mabangis, madalas na pumapatay ng mga inosenteng sibilyan. Sinundan ng isang baguhan ang kanyang trail patungo sa isang bahay upang makitang pinahihirapan ni Bale ang mga sibilyan. Kasabay noon, pumasok si Lee at pumanig kay Bale. Para takpan ito, binaril niya ang baguhan ng walang pag-aalinlangan, kahit na ang baguhan ay nagligtas lamang ng kanyang buhay ilang sandali ang nakalipas. Di nagtagal, dumating ang team ni Jinman. Nang makita ang bangkay ng baguhan, naguluhan si Jinman, ngunit nagsinungaling si Lee at sinabing isinakripisyo ng baguhan ang kanyang sarili upang protektahan ang mga sibilyan. Pagkatapos, may isang maliit na batang lalaki na lumitaw. Napansin ni Jinman na walang laman ang baril ng bata at sinubukang pigilan si Bale sa pagbaril, ngunit huli na ang lahat. Malamig na sinabi ni Bale, hindi maaaring magkaroon ng mga saksi. Noon tunay na napagtanto ni Jinman kung gaano kapanganib si Bale. Iniulat niya sa kanyang superior na si Han, na ipinaliwanag na ang balang pumatay sa baguhan ay hindi mula sa rebel forces. Ngunit walang pakialam si Han. Pinuri pa niya si Bale bilang isang natural na combat machine. Malambing niyang sinabi, pareho kayong mahalaga sa akin, at ang tanging taong makakakontrol kay Bale ay ikaw. Sa huli, sumuko si Jinman, ngunit may isang kondisyon. Mula ngayon, huwag ilagay si Bal sa aking mga operasyon. Di nagtagal, dinala si Bale sa isang military tribunal para sa pagpatay sa mga sibilyan. Desperadong ipinagtanggol siya ni Lee, sinabing ang mga sibilyan ay pinatay ng mga rebelde, at sa unang pagkakataon, ipinagkanulo ni Jinman ang kanyang sariling konsensya, sinabing hindi niya nasaksihan na may pinatay si Bale. Napatunayang hindi nagkasala si Bale. Ngunit, siya ay patuloy na kumilos na parang siya ang tanging magaling. Hindi nagtagal, sinira ni Han ang kanyang pangako at inutusan sina Jinman at Bale na isagawa ang susunod na misyon ng magkasama. Kung mabaigo ang operasyong ito, malaking lugi ang kumpanya. Paulit-ulit na tiniyak ni Han kay Jinman na walang mga sibilyan saan man malapit sa lugar ng operasyon. Upang mahuli ng maayos ang target, walang magawa si Jinman kundi sumunod sa utos. Bago umalis, binalaan niya si Bale na huwag gumawa ng gulo sa pamamagitan ng pagkilos ng mag-isa tulad ng ginawa niya dati. Mukhang naiinis si Bale, ngunit tumango pa rin siya. Pagkatapos ng misyon, ang mga mersenaryo ay nakakita ng 2 lalaking walang armas at inutusan si Bale na ibigay sila sa pulisya ayon sa tagubilin. Gayunpaman, inihagis ni Bale sa kanila ang isang kutsilyo, nilagyan sila ng label na armadong banta, at pinatay sila sa loob ng ilang segundo. Habang naghahanda ang team na umatras, natuklasan ni Lee ang 4 na nakulong na babae sa isang nakatagong silid. Nang walang pag-aalinlangan, naghagis si Bale ng granada at pinasabog sila sa lugar. Samantala, matagumpay na nahuli ni Jinman at Fine ang target. Biglang, may pagsabog na umalingaw-ngaw sa malapit. Nagmamadali silang pumunta at nakita ang mga bangkay ng mga babae. Tinitigan ni Jinman si Bale nang may pagkabigla. Walang sinabi si Bale. Inabot lang niya ang kanyang baril. Agad na naghanda si Jinman na lumaban. Alam na hindi ito palalampasin ni Jinman, sa wakas ay inamin ni Bale ang kanyang ginawa. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, nagpasya si Jinman na iulat ang lahat ng matapat sa punong tanggapan. Ang team pagkatapos ay nagsimulang magtanim ng mga pampasabog sa buong gusali upang sirain ang lahat ng ebidensya.
Noon, may naramdaman si Jinman na may nagtatago sa silid. Tama nga, isang babaeng armado ng dagger ang sumubok na salakayin siya, ngunit nabigo. Lumuhad siya, nagmamakaawa. Hindi siya makapanakit, nagkunwari si Jinman na siya ang may iwan para tapusin ang paglilinis, ngunit lihim niyang pinaplanong ilayo ito bago sumabog ang mga bomba. Hindi inaasahan, hindi pa rin umalis si Bale. Nagpaputok si Jinman nang walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay sinabihan ang babae na tumakbo habang siya ay nananatili upang bumili ng oras para kay Bale. Ang pagpatay ay walang iba kundi isang laro para sa kanya, at siya ay nalulong sa kilig. Nagsawa na siya sa mataas na tingin ni Jinman at nagpas siyang ayusin ito sa pamamagitan ng isang isahan na labanan. Naglaban sila ng matindi. Si Bale ay mas mabangis. Paulit-ulit na sinasaksak ang binti ni Jinman, sa sandaling patayin na niya si Jinman. Bumalik ang babae at binaril si Bale mismo sa mata. Mabilis na bumangon si Jinman at isinaksak si Bale sa dibdib. Binalaan siya ni Bale, "Kung hindi mo ako patayin ngayon, papatayin ko ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, at pagkatapos ay ikaw." Kumuha si Jinman ng baril, ngunit walang laman. Ilang segundo na lang at sisabog ang mga bomba. Wala siyang magawa kundi tumakas kasama ang babae. Bumalik sa base, iniulat ni Jinman na nakatagpo niya ang natitirang mga rebelde sa panahon ng paglikas. Dumating si Bale para tumulong, ngunit na-trap sa apoy at nasunog ng tuluyan. Pagkatapos noon, humingi si Jinman ng pahinga sa kanyang mga nakatataas at umuwi upang makasama ang kanyang pamilya. Hiniling din niya sa isang tao na mag-empake ng isang pakete at ipadala ito mula Laos pabalik sa Korea. Nang matanggap ito ng kanyang kaibigan na si Honda, nagulat siya. Isang babae ang nasa loob. Siya si Min, ang babaeng iniligtas ni Jinman. Si Honda, isang lalaking pipi at bingi, ay nagpatakbo ng isang hardware store, ngunit lihim siyang nagbebenta ng mga armas. Hiniling sa kanya ni Jinman na alagaan muna si Min habang hinahanap niya ang bangkay ni Bale. Kumbinsido si Honda na patay na si Bale dahil walang makakaligtas sa pagsabog na yun. Ngunit ang totoo ay kabaligtaran. Buhay si Bale at nakipagtulungan siya kay Lee para maghiganti. Kinabukasan, nagpa-picture si Jinman kasama ang kanyang pamilya na matagal na niyang hinihintay. Ngunit hindi nagtagal ang saya. Biglang lumala ang kondisyon ng kanyang ina at naospital. Sinabi nito kay Jinman na maging mabuti sa kanyang kuya at hipag at alagaan si Jian kapag may oras siya. Ang kanyang mga salita ay pumuno sa puso ni Jinman ng pagkakasala. Nagsisi siya na hindi siya nakapaglaan ng sapat na oras para dito. Samantala, sina Bale at Lee ay nagre-recruit ng kanilang dating mga kasamahan sa team, na binabalangkas kung paano ibababa si Jinman. May isang miyembro na gustong umalis. Ipinipilit na ang pamilya ni Jinman ay inosente. Malamig na binalaan siya ni Lee, "Kung aalis ka ngayon, pareho mong anak ang maaaring mapahamak." Noong gabing yun, pumasok si Bale sa silid ng ospital ng ina ni Jinman. Tinakpa niya ng mahigpit ang bibig nito hanggang sa mag-flatline ang electrocardiogram. Nagmamadaling pumasok ang mga medical staff para iligtas siya, ngunit huli na ang lahat. Sa lamay, humiling si Jinman ng autopsy, ngunit galit na tumanggi ang kanyang kuya. Sumigaw ito, tinatanong kung gusto ba ni Jinman na magpakitang gilas bilang mabuting anak. Ngayon, ayaw ng palalay ng labanan, ibinaba na lang ni Jinman ang ideya. Ngunit sa sandaling umalis siya kasama ang kanyang pamangkin, lumitaw si Lee sa punerarya na nagpapanggap bilang matandang kaibigan ni Jinman. Nagsinungaling siya, sinabing kailangan niya ng tulong sa pagbubuhat ng mga wreath at inakit ang mga magulang ni Jian na pumunta sa rooftop kung saan naghihintay na sina Bale at ang iba. Samantala, may kutob pa rin si Jinman tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at sinabihan si Honda na tingnan ang mga kamera ng ospital. Ngunit inutusan na ni Lee ang kanyang mga tauhan na burahin ang lahat ng bakas na mga ito mula sa footage. Sa rooftop, nakahiga ang ina ni Jian sa sahig na puno ng dugo. Pinilit na panoorin ang kanyang asawa na pinapatay. Sinabi sa kanya ni Lee na ang kanilang opisyal na kwento ay ganito. Natuklasan ng kanyang asawa na may ibang lalaki siya, pinatay siya. At pagkatapos ay nagpakamatay. Madaling araw, nakatanggap si Jinman ng tawag mula sa isang dating nasasakupan. Buhay si Bale at papunta siya sa punerarya ng ina ni Jinyam kasama si Lee. Agad na nag-text si Jinman kay Honda na hilingin itong protektahan si Jian.
Nagmamadaling pumunta si Honda at hinugot ito bago pa makapasok ang mga mamamatay tao. Sa mabilis at tumpak na mga suntok, pinatumba niya ang lalaki. Pagkatapos ay lumuhad siya sa tabi ni Gian, ibinigay sa kanya ang sagot sa bagtong na itinanong niya kanina. At itinago siya sa kwarto. Noon pumasok ang pangalawang mamamatay tao sa apartment na may dalang baril. Sa matinding labanan, si Honda ay binaril sa tiyan. Nang marinig ang kaguluhan sa itaas, nagmamadaling umakyat si Lee upang tumulong. Nang makita niyang natamba ang kanyang sariling ngipin, tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Pinatay niya si Honda at pinutol ang braso nito. Ang nakakasindak na eksena ay nakatatak sa isip ng maliit na si Gian, kaya naman lagi niyang naaalala ang imahe ng putol na braso. Samantala, sa kanyang pagpunta sa punerarya, hinarang si Jinman ng isang sira na sasakyan. Habang sinusubukan niyang umikot, bigla siyang binangga ng isang truck, at isang grupo ng mga mersenaryo ang lumundag palabas, nagpaputok. Maging ang may-ari ng kotse ay isa sa kanila. Buti na lang at bulletproof ang sasakyan ni Jinman, na nagbigay sa kanya ng mahalagang segundo para maghanda. Habang dahan-daang bumukas ang pinto ng trunk, sumugod siya sa pagpapaputok, na ikinagulat ng mga mersenaryo. Sa kasunod na kaguluhan, si Jinman ay nataman, ngunit nagawa niyang kumawala at pumunta sa bahay ni Pasen. Mabilis na inalis ni Pasenador ang mga bala at binalutan siya. Nang magising si Jinman, inamin ni Pasenador na nagtayo na siya ng mapayapang buhay at ayaw nang masangkot dito. Hinimok niya si Jinyem na umalis sa lalong madaling panahon. Bago umalis, sinabi ni Jinman na kailangan niya ng armas. Hindi maintindihan ni Posen kung bakit gusto ni Jinman na patayin si Bale. Ipinagtapat ni Jinman na gusto niyang itama ang mga pagkakamali. Nagsisi siya na hindi siya tumstigo sa korte noon. Kung nabilanggo si Bale, ang mga babae sa silid na yun ay hindi mamamatay ng ganoon. Nang marinig ito, inihagis sa kanya ni Posen ang isang baril at binalaan siya na 13 bala lang ang laman nito. Sa loob ng hardware store, may nakitang dalawang mamamatay tao si Min na papalapit sa security cameras. Nag-set up siya ng mga bitag ng maaga at nagtago sa mga anino upang marinig lamang ang mga ito na sinasabing patay na si Honda. Pigsang-pigsa ang kalooban, pumulot siya ng machine gun at binaril ang dalawang lalaki. Dahil nalantad na ang kanyang lokasyon, mabilis siyang nag-empake at sinira ang lugar bago umalis. Samantala, galit na galit si Bale. Matagal na ang lumipas, hindi pa rin niya mahuli sina Jinman at Min. Noon biglang sumulpot ang kanilang dating superior, si Han. Gusto niyang itigil ang sigalot at inutusan si Bale na kalimutan na ang paghihiganti. Gayunpaman, ang tunay na layunin ni Han ay hindi protektahan si Jinman, kundi patayin siya gamit ang kanyang sariling mga kamay dahil nagsinungaling si Jinman sa kanyang huling ulat at pinatay ang mga dating mersenaryo sa tunnel. Para sa kumpanya, dapat siyang mamatay. Tumanggi si Bale na sundin ang utos ni Han. Nang marinig na naospital si Gian, nagpadala siya ng maraming tauhan upang patayin ito. Buti na lang at dumating si Jinman sa oras at pinatay ang mga mamamatay tao sa loob ng ilang segundo. Habang sinusubukan niyang tumakas kasama si Gian, direkta siyang nakasalubong ni Bale. Agad na inabot ni Bale ang kanyang baril nang biglang sumugod ang isang grupo ng mga pamilya ng mga biktima. Sa kaguluhan, nakatakas si Jinman. Hindi nagtagal, may hindi inaasahang bisita na dumating sa bahay ni Han. Sinabi ni Jinman na mayroon pa siyang 5 bala, sapat upang patayin ang buong pamilya ni Han, ngunit hindi niya ito ginawa. Nawalan na siya ng ina, kapatid, hipag, at maging ng kanyang kaibigan, at sapat na iyon para sa kanyang ginawa. Gusto niyang matapos na ang digmaang ito, at dadalhin niya ang kanilang mga sikreto sa libingan. Pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, pumayag si Han. Kahit na, may isang bagay na sigurado si Jinman. Hindi ito pakakawalan ni Bale. Para mapanatiling ligtas si Gian, lumipat siya kasama nito sa isang malayong probinsya. Pagkatapos ay ginawa niyang armory ang basement bilang paghahanda sa huling labanan kay Bale. Bukod pa rito, kinuha ni Jinman ang nakababatang kapatid ni Honda at ipinahanap si Pine kay Min. Si Brother ay isang computer genius, ngunit siya ay may light sensitivity at kailangang manatili sa basement buong taon upang tulungan si Ginman. Si Min ay sumailalim sa impyernong combat training sa ilalim ni Pasenador, habang si Gian ay natutong gumamit ng baril sa ilalim ng gabay ng kanyang tiyuhin.
Bumalik sa kasalukuyan, inihiga ni Posen ang mga sugatan sa kama at inalis ang mga bala sa kanyang katawan. Pumasok si Brother sa underground tunnel at biglang naamoy ang pulber. Nagtanim na pala ng mga pampasabog si Jinman sa loob ng dingding. Sa loob ng basement, nagising si Ba at nagpupumilit, kalaunan ay naputol ang mga lubid. Sinubukan niyang tumakas sa elevator. Ngunit hindi alam ang password, kaya bumaling siya sa computer para humanap ng paraan palabas. Matapos ang maikling pahinga, hinimok ni Pasen ang lahat na pumunta agad sa basement. Sumugod si Brother upang pigilan sila, ibinunyag na may bitag sa loob ng tunnel. Kung bumaba sila ngayon, sisabog ito. Dagdag pa niya, ang shopping mall ay idinisenyo upang laging may nagpapatakbo. Kung aalis ang manager, isasara ng system ang lahat ng operasyon. Mas malala pa, 24 na oras bago ito muling mag-restart. Noon, may isang taong nag-access sa server ng shopping mall. Sinuri ito ni Brother at sinabi kay Gian na si Ba ang nanghihimasok. Bigo, ulong siya, sinabi ko sa iyo na huwag magtiwala sa lalaking iyon. Habang pinag-uusapan nila ang mga pagpipilian, ang sira na robot dog ay biglang umikot at naglabas ng matinding high-frequency na ingay. Nagpaputok si Pasenador ng ilang beses dito, ngunit walang epekto at hindi nagtagal ay nawalan ng malay si Brother. Sa sandaling nabasag ang salamin, sumugod si Lee sa bahay kasama ang kambal na mamamatay tao. Sinubukan ni Min na gumanti ngunit nabaril. Tinitigan ni Pasenador ang kanyang dating mga kasama at umungal, sasama kayo sa akin sa impyerno. Nang marinig yon, ibinaba ng kambal ang kanilang mga baril. Gusto nila ng patas na laban. Si Pasenador, na umaasa sa husay, ay humarap sa dalawa ng sabay, at ang tatlo ay naglaban ng marahas. Samantala, sumugod si Lee sa silid na hinahanap si Gian. Sinubukan niyang tambangan ito, ngunit mas mabilis itong kumilos at siya ay napasuko sa isang iglap. Nagpakita si Brother sa tamang oras at sinigawan si Gian na tumakbo, ngunit siya ay nabaril din. Natisod si Gian sa sala upang makitang sugatan sina Pasenador at Min matapos siyang protektahan. Ang takot ay nagpapahina sa kanyang mga binti. Wala na siyang ideya kung saan pa siya tatakbo. Biglang, ang boses ng kanyang tiyuhin ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pinilit ni Gian na kumalma, kumuha ng baril, at humarap kay Lee. Hiniling niyang malaman kung siya ba ang pumatay sa kanyang mga magulang. Bago makasagot si Lee, may ingay na nanggaling sa malapit. Si Ba pala ang gumagapang mula sa basement. Kumuha siya ng machine gun at nagpaputok ng walang habas, naghahanap ng paghihiganti sa lahat ng humamak sa kanya. Nang maubos ang kanyang bala, walang awang pinatay siya ni Lee. Sinamantala ni Gian ang pagkakataon na makapasok sa basement. Noon lang napagtanto ni Lee na si Ba ay nasa kanilang panig pala. Pumasok siya sa basement, hinahangaan ng mga nakamamatay na armas habang hinahanap si Gian. Humingi siya ng paumanhin sa pagpatay sa kanyang mga magulang, ngunit abala ang kanyang mga kamay sa pagtatanim ng mga infrared bomb sa paligid ng silid. Hindi alam ang panganib, na-trigger ni Gian ang infrared beam at siya ay tinangay ng sabog. Nagtago siya sa parehong maliit na silid kung saan siya nakulong dati, nagmamadaling binabalutan ang sugat sa kanyang braso. Sa kanto at takot, napaiyak siya. Ngunit pinilit niyang kumalma. Tahimik na umakyat si Gian sa isang tool cart at nagmaneho ng diretso kay Lee. Umilag ito sa gilid, ngunit hindi sinasadyang na-trigger ang isa sa mga infrared bomb na siya mismo ang nagtanim. Pinanood ang gasolina na tumutulo ng tuloy-tuloy sa sahig, sa wakas ay napagtanto niya na siya ay nakapasok sa kanyang bitag. Kumbinsido siya na si Gian ay hindi pa nakakapatay ng sinuman at hindi maglalakas loob na hilahin ang gatilyo. Ang hindi niya inaasahan ay mahinahong nagpaputok si Gian sa lupa. Sinindihan ng spark ang gasolina sa kanyang paanan, ngunit ang smoke alarm ay tumunog at tubig ang bumuhos mula sa kisame. Nang walang pag-aalinlangan, muling hinailan ni Gian ang gatilyo, sa wakas ay naihiganti na ang kanyang mga magulang. Sa itaas sa sala, ginaisang ni Posen ang walang malay na si Min at nakaligtas si Brother salamat sa bulletproof vest na suot niya. Nagmamadali siyang bumaba sa basement at natagpo ang nakaupo si Gian sa sahig na natulala. Nang marinig niyang buhay pa ang lahat, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang panganib ay malayo pa sa pagtatapos. Sa kanyang computer, nakita ni Brother ang isang pulutong ng mga mamamatay tao na papalapit sa kanilang lokasyon.
Lahat sila ay may bounty sa ulo. Ngayon gusto na silang hulihin ng lahat o nakawin ang mga armas na nakatago sa basement. Bumaling si Brother kay Gian at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Siya na ang may-ari ngayon. Matapos ang maikling paghinto, sinabi ni Gian sa kanya na buksan ang pinto. Pagkatapos ay kumuha siya ng palakol at hinampas ito sa katawan ni Lee. Pagsapit ng mga mamamatay tao sa warehouse, lumabas si Brother na may dalang karatula na may nakasulat na, "Huwag magpaputok." Noon, binuksan ni Gian ang broadcast system at inihayag na siya ang bagong may-ari ng mura at may regalo siya para sa kanila. Pagkatapos, inihagis ni Brother ang naputol na ulo ni Lee sa harap ng mga tao. Mahinahong inamin ni Gian na siya ang pumatay kay Lee. Pagkatapos ay binasa niya ang bilang ng mga mamamatay tao sa bawat lugar at inutusan silang umalis agad. Nangako siyang hahatiin niya ang bounty money ng pantay-pantay sa kanila at mag-aalok pa ng mga diskwento at benepisyo sa hinaharap. Ngunit kung hindi sila susuko at patuloy na susubukang kunin ang lugar na ito, lahat sila ay mamamatay dito. Ang mga mamamatay tao ay pumunta lamang para sa pera, kaya hindi sila nag-atubiling umatras. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Gian. Bumalik si Pason sa silid upang makitang si Min ay tila humihinga na ng huling hininga. Bumagsak si Brother sa sahig, nakikiusap kay Gian na huwag na siyang papagawa muli ng ganito. Pasuray-suray na umakyat si Gian sa itaas, tumingin sa wasak na bahay, ngunit wala na sina Pak-ine at Min. Matapos maranasan ng isang nakakatakot na bagay, hindi na niya napigilan ang sarili. Hindi na siya makapanatiling kalmado, at naiyak na lang siya. Noon, may isang boss na huminto sa labas. Agad na hinawakan ni Gian ang kanyang baril, handa para sa susunod na alon ng mga kaaway. Isang lalaking may balbas ang bumaba na nakataas ang mga kamay, na ipinaliwanag na siya ay upahan upang linisin ang lugar. Nakilala siya ni Gian bilang ang driver mula sa libing ng kanyang tiyuhin, at sa wakas ay binaba na niya ang kanyang bantay. Habang ang mga manggagawa ay nagsimulang mag-ayos ng bahay, umupo si Gian sa hagdan, pagod na pagod. Biglang, may isa pang sasakyan na lumapit na nagpaalerto sa lahat. Ngunit sa ikagulat ng lahat, ang bumaba sa sasakyan ay si Jin.